Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Mga tanda ng katapusan. Giyera at kakulangan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, bago sumiklab ang mga balita ng kaguluhan, may kakaibang kalma na bumabalot sa mundo. Ang mga lungsod ay tila humihinga ng sabay, ngunit sa ilalim ng kanilang mga ilaw ay may unti-unting pagyanig, hindi ng lupa, kundi ng kaluluwa ng sangkatauhan. Ang mga mata ng Diyos ay muling tumingin sa lupa. At sa mga huling araw, sabi ng aklat, wars and rumors of wars shall rise. Ngunit bago pa man dumating ang unang putok, may mga palatandaan na, kagutuman sa puso ng tao, kasakiman sa mga may kapangyarihan, at paglimot sa kanyang mga salita. Ito ang simula ng katahimikan bago ang unos. At sa gitna ng katahimikan, may tinig na bumubulong. Maghanda ka, sapagkat ang mga araw ng digmaan ay hindi na darating, sila'y naririto na. At dumating na ang mga ulat mula sa silangan. Ang mga ulap ay hindi na nagdadala ng ulan, kundi apoy. Mga eroplano ang nagbubuhos ng liwanag na pumapatay, mga bundok ang gumuguho, at ang dagat ay nagiging abo. Sa bawat balitang lumalabas sa mga screen, nakikita ng mundo ang propesya na buhay, nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. Ngunit ang tunay na digmaan ay hindi lamang sa mga larangan. Ito'y nasa puso ng bawat tao, sa pagitan ng takot at pananampalataya, sa pagitan ng paghihiganti at kapatawaran. At habang bumubuhos ang ulan ng bala, naririnig ng mga piling pinili ang panibagong hudyat. Huwag kang matakot. Ang lahat ng ito ay kailangang mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sa mga tindahan ng lungsod, unti-unting nauubos ang tinapay. Ang dating sagana ay nagiging alaala. Ang bawat piraso ng pagkain ay nagiging ginto sa mga kamay ng nagugutom. Ang mundo ay nagiging saksi sa kakulangan na hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Ang sabi sa aklat ni Amos, Behold, the days come, saith the Lord God, that will send a famine in the land, not a famine of bread, nor thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Sa mga lansangan, ang mga bata ay humihingi ng tinapay, ngunit sa mga puso ng marami, ang higit na gutom ay para sa pag-asa. At sa gitna ng kagutuman, naririnig muli ang tinig. Ang tunay na kakulangan ay hindi sa palay, kundi sa pananampalataya. Lumisan ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Ang mga disyerto ng mundo ay napuno ng mga pagod na kaluluwa, mga refugee ng giyera, mga biktima ng kasakiman, mga nawalan ng tahanan, ngunit hindi ng panaginip. Ang mga tinig nila ay umaabot sa langit, mga panaghoy ng mga ina, mga sigaw ng mga anak, mga panalangin ng mga pagod. At sa alikabok ng kanilang paglalakbay, may mga anghel na nagbabantay, hindi nakikita, ngunit naroroon. Sabi ng propesya, He shall set His angels over thee, to keep thee in all lily ways. Ngunit sa mata ng mundo, tila tahimik ang langit. At marahang tinig ang muling nagpaalala. Ang Diyos ay hindi nawawala, tahimik lang siya sa gitna ng iyong pagod. Isang gabi, ang langit ay nagbago ng kulay. Ang buwan ay nagdugo, at ang mga bituin ay tila nahulog sa kalangitan. Ang mga matanday nagsabing ito'y masamang palatandaan, ang mga bata na may nagtanong kung bakit umiiyak ang langit. Ngunit sa aklat ng Joel ay nakasulat, The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord come. Ang mga mata ng sangkatauhan ay muling bumaling sa itaas, ngunit kakaunti lamang ang nakakaunawa. Sapagkat ang hudyat ng pagbabago ay hindi dumarating na may sigaw, kundi may bulong. Ang kalangitan ay nagsasalita, ngunit ilan lamang ang nakikinig. Sa mga silid ng kapangyarihan, ang mga lider ng mundo ay nag-uusap. Hindi para sa kapayapaan, kundi para sa kapangyarihan. Mga kasunduan ang nilalagdaan, mga alyansa ang binubuo, ngunit sa likod ng mga ngiti ay may pagtataksil. At gaya ng isinulat sa propesya, they will speak peace with their lips, but their hearts are set on war. Ang mga bansa ay nagiging gaya ng mga nilalang na uhaw sa dugo, nakangiti habang nagbibilang ng bala. Ngunit sa bawat pagtataksil, may panulat na nagtatala sa langit. At sa dulo ng bawat kasinungalingan, may katotohanang darating na tulad ng apoy. Ang mga hari ng lupa ay magyayanig, sapagkat darating ang araw ng paghuhukom. Mula sa abo ng dalawang dakilang digmaan, muling tumindig ang mundo. Ngunit ang ikatlo ay hindi lamang laban sa bansa, kundi laban sa sarili. Ito ang giyera ng kaluluwa. Ang teknolohiya ay naging espada, at ang impormasyon ay naging bala.
Ang katotohanan ay binago, at ang kasinungalingan ay tinawag na pag-asa. Ang sabi ng pahayag, "And fire came down from heaven upon the earth." Marahil, hindi ito apoy mula sa langit, kundi apoy na gawa ng kamay ng tao, mga sandatang kayang lipulin ang sangkatauhan sa isang pindot. Ang ikatlong pagsubok ay darating hindi upang pumatay, kundi upang subukin kung sino ang tatayo sa gitna ng apoy. At sa panahong iyon, lumabas ang ikatlong kabayo, ang kabayong itim. May dala itong timbangan sa kanyang kamay at sinabi, "A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny." Ang mga merkado ng mundo ay yayanig, ang halaga ng pagkain ay tataas, at ang mga mayaman ay mag-iipon habang ang mahihirap ay magugutom. Ngunit ang hula ay hindi lamang tungkol sa pagkain, ito ay tungkol sa kakulangan ng katarungan, ng awa, ng pag-ibig. Kapag ang tao ay mas pinili ang kita kaysa kapwa, saka lamang niya mararanasan ang tunay na gutom. May bagong digmaan na hindi nakikita ng mata. Ito'y laban ng impormasyon, ng ideolohiya, ng kontrol sa isipan ng tao. Ang mga salita ay nagiging bala, ang takot ay nagiging sandata. Ang mga social network ay nagiging larangan ng espiritual na labanan. Sabi ng sulat ni Pablo, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers." Ang digmaang ito ay hindi mapapatigil ng bala, kundi ng katotohanang hindi nagbabago. Sa panahong lahat ay nagsisinungaling, ang katotohanan ay magiging revolusyon. At sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang muling maririnig. Hindi mula sa mga bundok, hindi mula sa mga templo, kundi mula sa puso ng mga nananalig. "Bumalik ka sa akin," sabi ng tinig. "Sapagkat ang oras ay malapit na." Ang mga tanda ng panahon ay malinaw, giyera, kakulangan, kasinungalingan, at paglimot. Ngunit sa bawat propesya ng kapahamakan, ay may pangako rin ng kaligtasan. "He who endures to the end shall be saved." At sa pagwawakas ng unang bahagi, ang tinig ng propeta ay tumahimik, hindi dahil tapos na ang mensahe, kundi dahil ang susunod na bahagi ay hindi nababala kundi paghahanda. Sa mga huling araw, sabi ng Diyos, "Your sons and daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions." At nakita nga ng mga bata ang mga pangitain. Sa kanilang mga panaginip, may mga bundok na naglalagablab, mga dagat na tumataka sa kanilang dalampasigan, at mga bituin na parang nagluluksa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang liwanag, maliit, ngunit hindi naglalaho. Ang liwanag na iyon ay ang pananampalatayang namumuo sa puso ng bagong henerasyon. Sila'y ipinanganak sa panahon ng kaguluhan, ngunit sa kanilang inosente at tahimik na panalangin, naroroon ang pag-asa ng sangkatauhan. Ang pag-asa ay hindi mamamatay, basta't may batang nagdarasal sa gitna ng gabi. Ang oras ay tila tumigil. Ang mga bansa ay muling bumangon, ngunit iba na ang kanilang anyo. Ang mundo ay hindi na katulad ng dati, ang mga ilog ay natuyo, ang hangin ay mabigat, at ang lupa ay pagod. Ngunit sa mga bundok na tila patay, may mga sanga pa ring umuusbong. At narinig ko ang tinig na nagsabi, "Behold, I make all things new." Ang kasaysayan ay inuulit, ngunit sa bawat pag-ikot ay may bagong pagkakataon. Ang mga nakaligtas sa unos ay tinatawag upang maging ilaw ng susunod na panahon. Ang mga sugat mo ay magiging patotoo. Ang iyong pagdurusa ay magiging binhi ng pagbabago. At sa kalangitan, may narinig na tunog, isang malakas na trompeta, hindi gawa ng tao. Ang mga bundok ay yumanig, ang mga dagat ay kumulo, at ang mga puso ng tao ay nanginig. The seventh angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, "The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord." Ito ang hudyat ng katuparan. Ang mga propesya na matagal nang binabanggit ay nagsimulang magkatotoo, isa-isa. Ngunit ang tinig ng langit ay hindi dumating upang manakot, kundi upang manggising. Ang trompeta ng langit ay hindi para sa paghatol, kundi paalala na ang oras ng pagbabalik ay malapit na. Sa panahong ito, ang tunay na labanan ay hindi sa larangan ng digmaan, kundi sa loob ng puso ng bawat mananampalataya. Marami ang manlalamig, marami ang tatalikod, at ang iba'y magdududa kung tunay pa bang nakikinig ang Diyos. Ngunit sa gitna ng kawalan, may mga kaluluwang hindi bumitiw. Ang kanilang mga panalangin ay gaya ng apoy sa gitna ng gabi, mahina sa paningin, ngunit sapat upang magbigay liwanag sa daan. At sa kanila sinabi ng tinig, "Blessed are they that have not seen, and yet have believed." Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa kung anong nakikita, kundi kung sino ang iyong pinaniniwalaan. Dumarating ang sandaling walang gitna, wala nang malamig o mainit, tama o mali. Ang bawat kaluluwa ay tatawagin upang pumili. Ang ilan ay pipiliin ang kaligtasan kahit mahirap.
Ang iba'y pipiliin ang ginhawa kahit mali. At sa oras na yon, ang bawat desisyon ay magiging tanda, ang tatak sa noo ng paniniwala o ng pagtalikod. Hindi ito literal na marka, kundi espiritual na panata. Sabi sa propesya, He causes all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark. Ngunit ang tunay na marka ay kung saan mo inilagak ang iyong puso, sa Diyos o sa mundong ito. Ang panahon ng pagpili ay dumating. Ang tanong, sino ang iyong susundin? Habang ang mundo ay abala sa kabuluhan, may mga kaluluwang tahimik na lumalakad sa liwanag. Hindi sila nakikita ng mga mata ng tao, ngunit sa langit, sila'y kumikislap tulad ng mga bituin. Ang kanilang kabanalan ay hindi ipinagmamakaingay. Ito ay simpleng kabaitan, pagpapatawad, at pananalig kahit walang kapalit. At narinig ko ang tinig na nagsabi, Be holy, for I am holy. Sila ang mga tunay na mandirigma ng panahon, hindi may dalang espada, kundi panalangin. Hindi naghahanap ng kapangyarihan, kundi ng presensya ng Diyos. Ang kabanalan ay hindi kawalan ng kahinaan, kundi pagtanggi sa kasamaan kahit mag-isa ka. Pagkatapos ng lahat ng ingay, ng digmaan, ng pag-iyak, ng kaguluhan, dumating ang isang gabi ng kakaibang katahimikan. Walang putok, walang sigaw, walang hangin. Sa gabing iyon, ang mundo ay tila huminto. At sa katahimikan, narinig ng bawat isa ang sariling kaluluwa. Ang mga nagkasala ay napayuko, ang mga tumayo ay lumuhod, at ang mga dating walang pakialam ay nagsimulang manalangin. Ang katahimikan ay hindi parusa, ito ay pagkakataon. Sapagkat sa katahimikan ng gabi, naririnig ng Diyos ang tinig ng tunay na pagsisisi. Mula sa silangan, may liwanag na sumikat. Hindi ito araw, ngunit nagbigay ito ng init sa mga pusong nagyelo sa takot. Ang mga nawalan ng pag-asa ay tumingin muli sa langit. Ang mga dating tumalikod ay bumalik sa kanilang pananalig. At narinig nila ang tinig na nagsabi, Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine. Ang liwanag ay hindi dumating upang tapusin ang dilim, kundi upang patunayan na kahit gaano ito kalalim, hindi kailanman ito madidilimang tuluyan ang pag-asa. Sa gitna ng kadiliman, maging liwanag ka. Sapagkat ikaw ay bahagi ng kanyang liwanag. At dumating ang araw ng pag-aani. Ang mga puso ng tao ay sinusukat, hindi sa yaman, kundi sa kabutihan. Ang mga mata ng Diyos ay naglakbay sa mundo, hinahanap ang mga tapat, ang mga naghintay, ang mga nagtiwala. Ang mga tapat ay tinipon gaya ng trigo, at ang mga nagmatigas ay iniwan sa hangin tulad ng ipa. Ngunit kahit sa huling sandali, ang awa ng Diyos ay naroroon pa rin. For the harvest is plentiful, but the laborers are few. Ito ang huling panawagan, hindi ng takot, kundi ng pag-ibig. Sapagkat kahit matapos ang lahat, nananatili ang kanyang pagnanais na iligtas ang bawat kaluluwa. At nakita ko ang langit na muling bumukas. Ang lupa ay muling huminga. Ang mga ilog ay bumalik sa kanilang daluyan, at ang mga bundok ay muling nagberde. Ang mga dating sugatan ay gumaling, at ang mga luha ay pinunasan. Wala ng gyera, wala ng kakulangan, wala ng gabi. At sa huling pagkakataon, narinig ang tinig na nagsabi, Behold, I come quickly, and my reward is with me. Ang propesya ay hindi nagwawakas sa takot, kundi sa pag-asa. Sapagkat sa likod ng lahat ng unos, may panibagong umagang naghihintay. Ang katapusan ay hindi wakas, ito ang simula ng walang hanggang kapayapaan. Kung naramdaman mong may mensahe ito para sa iyo, huwag kang manahimik, ibahagi mo ito sa iba. Mag-subscribe para sa iba pang prophetic stories at mensahe ng pag-asa sa mga huling araw. I-comment ang salitang inananalig ako kung patuloy kang magtitiwala kahit sa gitna ng kaguluhan.